Ah, isang mapagpalayang pagbati sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng lekturang ito. Ako ang inyong lingkod, kasamang Jim Kabawatan, ang kasalukuyang tagapangulo ng Council of Patriotic Filipinos at Kilusang Kaisipan at Diwang Pilipino. Ang serye ng mga lekturang ito ay inaaalay namin sa yumaong kasama na si Colonel Reynaldo C. Kabawatan sa naging pangunahin sa pagpapalaganap ng kaisipang Pilipinismo noong siya ay nabubuhay pa. Batid natin na bagamat siya ay nasa propesyon ng isang mandirigma o sundalo, ay natutunan niya ang mga kaisipan at pangangailangan ng isang ideology sa kanyang larangan o sa kanyang propesyon. Ang series ng lekturang ito ay tinatawag naming First Colonel Reynaldo Kabawatan Memorial Lecture Series on Philippinism. Aking munang isasalarawan ng bahagya. Ano ba ang naging parte ni Colonel Kabawatan sa pagpapalaganap ng isang idulyang Pilipinismo o Filipino ideology? Ano naging bahagi o epekto nito sa kanyang propesyon bilang isang kawal? Buhat nang siya ay pumasok sa nasabing propesyon ng kasunduluhan, ay naging aktibo at nanatili sa kanya yung pagiging larawan o ehemplo ng isang mandirigma. Just to follow orders at gawing matagumpay ang mga misyon laban sa kalaban ng Estado. Ngunit dumating ang pagkakataon sa panahon ng dating Pangulong Marcos, buhat ng inilunsad ni Pangulong Marcos ang Filipino ideology sa pamamagitan ng isang Executive Order 879, ang Propagation of Filipino Ideology at Democratic Revolution from the Center, ay naging parte na siya dun sa pagpapalaganap nito. At isa siya sa mga personalidad sa pamahalaan na natuto at namulat sa katotohanan na ang isang ideology ay magagapi o mapapatay lamang ng isa pang superior o mas mataas pang kamalayan o idea o ng isang ideology. Hindi matatapos ang labanan ng mga mandirigma na may taglay ng ideology sa pamamagitan lamang ng marahas o mga barel. Sa halip ay ito ay usapin ng tunggalian ng mga ideya, paniniwala at prinsipyo na may kaugnayan doon sa ano ba yung layunin ng bawat panig para sa isang makabuluhang pagbabago.
At dito ay naging bahagi si Colonel Reynaldo Cabuatan ng pagpapalaganap ng Filipino ideology sa loob ng pamahalaan, partikular sa Philippine Constabulary sa militar. At ang mga militar na kanyang namulat ay nagmulat pa ng mga iba't ibang sangay sa pamahalaan at naging daan para magbago o pumanig sa pamahalaan ang mga naliligaw ng landas na mga kasamahang kinabibilangan ng CPP, NPA, NDF noong panahon na. Sapagkat nakita nila na ang kanilang kalaban na militar ay katulad din nila na may ipinaglalaban. Bagamat iba ang pamamaraan. At naniniwala na may tagumpay sa isang mapayapang paraan. Tulad ng isinusulong ng Filipino ideology o Philippinism. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay may kaugnayan sa ideology of Filipino ideology. Ano nga ba ang ideology? Ito ay simple lang, ito ay isang kaisipan o kamalayan na hango sa kultura, tradisyon at kasaysayan ng isang lahi o ng isang bansa. Ito ay ideology. At malinaw dito sa ideology nito ay niyayakap natin yung ideya na mula at galing sa ating mga bayani, sa ating kasaysayan, kultura at paniniwala Pilipino. Hindi hango sa anumang dayuhang kaisipan. Una ay i-define muna natin ano ba ang ideology. Ang ideology ay kalipunan ng mga idea o kalaman, prinsipyo at paniniwala, paraan, layunin at filosofiya na may pakay na baguhin ang isang umiiral na sistema ng lipunan. Ito ay nagsisilbing gabay sa pagkilos ng anumang grupo o pagnanasang baguhin ang kanilang lipunan. Sistematikong pinag-aaralan at isinasa praktika at ini-internaliza at ito ay isinasabuhay. Ibig sabihin ay ito ay isang buhay na kaisipan o ideology na gumagalaw at naayon sa isang paniniwala ng mas nakakarami at hindi lamang ng iisa. Sa kamakatuwid, kung ang aking ideology, aking kaisipan, paniniwala, prinsipyo, layunin ay may katulad ng iyong pag-iisip at paniniwala, na parehas na may pakay na baguhin at isa praktika sa gawa upang mapagpakilos ng isang lipunan ng isang bagay tungo sa isang pagbabago ng isang lipunan. Yan ay ideology. Ang ideology ay universal. Ngunit sa atin, bagamat sinasabi ng universal, ibig sabihin, kahit sino merong ideology to.
na nakapagpapakilos para magkaroon ng isang pagbabago ng isang lipunan o ng isang bansa. Sa atin ay tinawag itong Filipino ideology. Katulad ng nasabi natin ay ito ay hango sa mga ideya, paniniwala, prinsipyo, kultura at kasaysayan ng mga nakaraang kasaysayan ng mga bayani nating nagdaan sa kanilang mga ipinaglalaban ng mga idea tungo sa parehas na layunin o prinsipyo ng pagbabago. Ang ideology ay mayroong katangian o elemento. Mayroon siyang 5 elemento na ideolohiya. Ang una ay ang pagtatalaga o commitment sa mga mahalagang bagay, values, prinsipyo at konsepto. Ang demokratikong kaisipang Pilipino ay may pagpapahalaga sa mga values na sinasabi nating maka-Diyos, makatao at makabayan. Sa mga prinsipyong ang Pilipinas ay para sa Pilipino at ang Pilipino ay hari at pari ng kanyang sariling bansa. Anumang yaman ng ating bansa ay para sa Pilipino lamang. Tanging siya lang at siya lang ang hari ng kanyang sariling bansa. At hindi ng sino mang dayuhan na gustong umangkin o sumakop ng ating bansa. Itong pagtatalaga ay naniniwala rin at itinitalaga niya rin sa konsepto ng demokrasyang Pilipino at pambansang kalayaan o soberenya, panlipunang katarungan, kapayapaan, pagkakaisa. Ng ating lipunan at ng ating bansa. Dito itinatalaga o itinataya ang ating sarili sa mga values ng mga ito. Bago tayo tumungo sa pangalawang elemento ay naniniwala ang ideolohiyang Pilipino o ang ideology sa mga prinsipyong kalayaang pampolitika, katubusang pangkabuhayan, panlipunang pagkakasundo o pambansang pagkakaisa. Ano ibig sabihin nito? Naniniwala tayo sa mga prinsipyong ang kalayaan ay sa politika ay dapat Pilipino ang nagpapatakbo ng kanyang politika at kanyang itinatakwil ang isang bulok na politika katulad ng politika ng populista, personalista at individualista. Populista kung sino ang sikat, siya ang binoboto. Lalo na pagka-artista yan, binoboto natin yan. Popular eh. Diba?
personalista, masyadong personal. Dahil sa kamag-anak mo yan, kaibigan mo, kapatid mo, bagamat alam mong korap yan, magnanakaw yan, iboboto pa rin natin. At magsasawalang kibo tayo sa mga gawaing hindi karapat-dapat at individualista dahil sa kilala natin to at maaari tayong matulungan, kaibigan natin, kakilala natin, iboboto natin. Bagamat tiwali ang mga politiko. Ayan. Ito ay isang bulok na sistema ng politika sa ating bansa. Dapat ay tapatan ito ng politika ng prinsipyo, politika ng issue, politika ng prinsipyo na kung saan ay nakabatay sa mga paniniwala, nakabatay sa mga ideology kung ano ang karapat-dapat para sa kanyang kinabukasan, sa kanyang lipunan, sa kanyang politika. Kung ang namumuno ay o ang mamumuno ay karapat-dapat at kabahagi ng iyong paniniwala, doon tayo nakabatay sa pagpili ng mga leader natin sa politika. Hindi sa popular, hindi sa pagiging personal, hindi sa pagiging individualista natin bilang isang Pilipino. Ngayon, tutungo tayo doon sa pangalawang elemento ng ideology. Yung theory ng lipunan o theory of society na tinatawag natin. Ito ay mayroong 4 na yugto sa ating kasaysayan bilang lahi. Kung paano nga ba naganap ang pag-unlad ng kanyang kamalayan sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ang lahat ng mga bansa ay nagsisimula sa tinatawag nating state of nature. Ito yung panahon na kung saan walang batas, walang kaayusan, walang konstitusyon, walang gobyerno, at communal, pantay-pantay, na ang mga tao ay tinatawag natin, kung natatandaan nyo, yung Stone Age o primitive stage. Stone Age na kung saan yung tao nasa kuweba. Ito yung mga nakahubad, no? At ang kinakain nila yung mga raw, yung mga hindi pa luto. So ano pumasok dito? Paano umunlad? Paano nagkaroon ng sibilisasyon? Paano nagkaroon ng ganitong lipunan mula doon? Umunlad ang kanilang kamalayan sa pamamagitan ng ugnayan ng tao at ng kalikasan. Katulad ng nasabi natin, na noong panahon noon, ang kinakain nila ay buhay pa. No? Hindi na nila niluluto. Dumating ang pagkakataon na natulungan sila ng kalikasan. Maring ang isang puno ay tinamaan ng isang malakas na kidlat, nagbunga ito ng isang apoy na kung saan ay nagkataon naman na mayroong baboy ramo. Nastusok ito, tuluyan ng nasunog sa umaalam nitong apoy sa kahoy. Naamoy
ang piniritong baboy ramo at sinubukan nilang kainin. Mapatunayan nila na masarap pala yung naluluto. Ngayon, ang problema nila ngayon, paano sila kakain ng baboy ramo na luto, na pinirito? Alangan na naman na maghantay pa sila ng kidlat, no? Para doon lang sila makatikim. Binigyan ulit sila ng pagkakataon ng kalikasan. Mayroong isang malaking bato galing sa bundok, tumama sa isang bato, nagumpog, nagkaroon ng spark, may apoy. Nakita ito at sinubukan na kapag pala pinagpalo mo na malakas at pinainit ang dalawang bato matitigas, ay lilikha ng init at lilikha ng apoy. Hanggang sa nakasunog sila ng talahin, hanggang nagkaroon ng isang apoy. Ito na yung simula na nakapagpapaluto na sila at dito na nagsimula na tumaas. Umangat nag-level up ang kanilang kamalayan o pag-iisip. Mula doon ay mayroong bumilib sa leader na ito at naglikha siya ng mga tauhan at ang mga tauhan na yun ay gumamit ng mga armas na mga kahoy na matutulis, panuksa at pagpatay sa mga hayop na makakain at maging na rin para sa seguridad nila. Nagkaroon ito ng organisasyon, balangay, isang barangay. May puno, may namumuno, may mga tauhan, mayroong mga miyembro, may naniniwala, may mga pamilya, hanggang ito ay dumami at nagkaroon ng mga iba't ibang mga pulutong o mga lugar na kinabibilangan pa ng mga tao. Na in-explore nila ang kanilang isipan ang lipunan ng kanyang kalikasan hanggang sa umunlad ang kanyang kamalayan. So mula sa state of nature o primitive stage, nagkaroon na sila ng batas. Nagkaroon na sila mga alituntunin kung sino lang ang kanilang mga kasapi, ay yaon lamang ang makikinabang doon sa anumang mga kaisipan o paniniwala nila na makakatulong sa kanilang tribo. So mula sa kawalan ng mga batas ng gobyerno, nagkaroon na ito hanggang sa pumasok na ang civil society. State of nature papunta sa isang civil society. Sa pagitan ng state of nature at civil society ay mayroong mga pumasok na mga bansa o paniniwala mula sa China, sa pangangalakal ng mga Pilipino sa China. At ang mga may dala nito yung Confucianism, Taoism at ang Buddhism. Galing China. Ito yung sinasabi natin na maliit mata, malaki kita. Puro sila negosyo. So, kalakal yan. No? Sa pagitan ng state of nature papunta sa civil society, meron ng barter trade. Meron ng palitan ng mga produkto. Meron ng bentahan. Meron ng panibagong mga paniniwala, maging reliyon. Ang Buddhism na kung saan hanggang ngayon nakikita natin yung mataba pero masaya na maraming anak, kalbo, yun si Buddhism. Taoism at Confucianism. Paniniwala na
galing China na hanggang ngayon ay nananatili pa rin. At noong 1380, pumasok sa atin yung Islam, dala galing ng Saudi Arabia, at yung Hinduism from India. Hinduism galing sa India. Ito yung makikita natin na 5'6", ngayon. Ngayon, hindi na siya 5'6". No, ito yung tinatawag natin mga Bombay. Sabi nila, wag to kaming tawaging Bombay at hindi kami Bombay. Kami ay mga tigay India. Ang Bombay ay isang lugar sa India. Okay. Ito yung nagpa 5'6". Dati noon, nakamotor yan. O noon, ay may hawak ng mga musketero o payong, nagbebenta. Ngayon hindi na. Nagpapautang. No? Nagbebenta, nagpapautang. Ngayon hindi na, nakamotor na yan. Yung iba may sasakyan na. No? Pautangin ka ng 5'6". At ngayon, hindi na 5'6", 5'7" na yata o 5'8". So makikita mo yan sa mga tindahan tuwing umaga. Naniningil niya mga yan. At ang pangalawa, yung Islam na ngayon ay nakikita natin. Lalo na sa South at dito sa Maynila, makikita natin karamihan dyan yung mga nagbebenta ng DVD. Okay? O ano man mga balabal. Yan, mga kapatid natin mga Muslim. Na minsan ay nagtatampo dahil na kapag may nangyaring krimen o pagnanakaw, tinatawag sila Muslim. Tinatawag sila isang Muslim dahil sila ay Muslim. Pero sabi nga, ay Muslim ay isang reliyon. Huwag nyo kaming tawagin Muslim kung kami ay nagnakaw o may ginawang kasalanan. Bakit kayo mga Kristiyano, pagka nagnakaw kayo, naging corrupt kayo, tinatawag ba kayong Kristiyano o Katoliko? Tinatawag namin kayo sa mga pangalan ninyo. Tama nga naman. Unfair yung pagtingin sa mga kapatid natin mga Muslim. So dapat na i-correct na. So mula nung pagitan ng state of nature papunta sa civil society, at ang civil society naman papunta sa Philippine Society 1, na kung saan ito yung kasalukuyang lipunan, no? Philippine Society 1 o Future Society. Present Society. Yung kasalukuyang lipunan. Sa pagitan na ito ay mayroon na namang mga panibagong mga paniniwala o ideology ang pumasok sa ating bansa. Ito ay kinabibilangan ng itong Marxismo, Leninismo at Mao Zedong. Ang liberal democracy, ang Bushido na kung nagtagumpay ang Hapon ng World War II, pasok itong Bushido. So mula sa Marxismo, Leninismo at Mao Zedong thought na ang dalang ideology ay ideology ni Marx, ni Lenin at ni Mao Zedong ng China, Aleman at ng Ruso, si Marx at si Lenin.
ay nagbabandila ng isang ideology ng komunismo. Kung mapapansin ninyo, ang komunismo, ang kanilang pangunahing inoorganisa ay nasa hanay ng mga manggagawa at magsasaka. Mamaya ay sasabihin natin o papaliwanag natin yung pag-analisa ng isang lipunan. Bahagi nito ng class analysis. Mula sa pagpasok na ito sa ating lipunan ng Philippine Society 2 ay pumasok yung ideology nga ng komunismo na pangunahing ang may dala nito yung China, na kung saan galing pa ito noon sa pagitan ng state of nature at ng civil society sa pamamagitan ng paniniwala na pangunahing revolusyonaryo ng China na si Mao Zedong. Si Marx at si Lenin ay nagbandila ng kanilang ideology Ruso na ang layunin ay pagharian ng isang lipunan at pangunahan ng mga manggagawa. Meron itong tunggalian o class struggle na tinatawag. Tunggalian ng mga naghaharing uri sa mga maliliit at manggagawang uri na pinagsasamantala. At iyon ay siyang dapat na maibabaw upang ang maghari ng isang bansa o ng isang lipunan ay ang mga proletarya o mga manggagawa. So, noong ang World War II ay hindi napagtagumpayan ng Hapon, ay hindi ito napalaganap yung kanilang Bushido ideology. No? Kung tutuusin ay mas disiplina at isang matatag na paniniwala ang dala ng mga Hapon kung sakali na sila ay nanalo noong digmaang World War II. At nanatili sa atin yung pakialam ng mga liberal democracy o Western type of ideology na dala ng mga Amerikano. Okay? So hanggang ngayon ay hawak pa ng mga kaisipang makadayuang Amerika ang majority ng kaisipan ng mga Pilipino. Mula sa Philippine Society 1 patungo sa Philippine Society 2 ay nag-usbungan, dumami naglipana ang mga iba't ibang mga kilusan, armado man o mga organisasyong legal o politikal sa ating bansa na may pakay o may layunin din para abutin ang isang future society o tinatawag nating Philippine Society 2. So mula sa Philippine Society 1 patungo sa Philippine Society 2 ay mayroong mga hagdang-hagdang pamamaraan ang ginamit upang marating ang mga pangarap at landas patungo doon sa mga pangarap na lipunan. Halimbawa, sa political, sa larangan ng politika, kung mapapansin ninyo, ang mga partido politikal, katulad ng ano-ano yung mga partido politikal, yung nakaraang
political party ay liberal party. Noon may nasyonalista, may KBL, may Lakas NUCD, may Partido ng Masang Pilipino ni Pangulong Erap, yung kay Marcos, yung kay Bill, yung kay Cory, yung Laban, NUCD, kay Ramos, at kay Noynoy ay yung Liberal Party, LP. Ang lahat na ito, tuwing eleksyon o kampanya, merong ibinibigay sa atin ng mga pangako, pangkinabukasan. At siya naman nating ibinuboto. Yun ang tinatawag nating social contract. May kontrata tayo sa mga gustong tumakbo sa politika dahil naniniwala tayo na kapag sila ang naupo, ibibigay nila yung pangarap na lipunan natin. Yung future society na tinatawag natin. Kaya binoboto natin itong mga ito. Meron sila mga political platform na tinatawag. At kalakip nito, ang kasalukuyang Pangulo, si Duterte, ay ang kanyang partido ay PDP Laban. At mayroong mga organisasyon na Tapang at Malasakit, Kilusang Pagbabago at iba pa, na naghahangad din ng isang lipunan na malaya, maunlad, mapayapa at nagkakaisa. So lahat itong mga political parties nito, meron silang inaalok sa atin na pamalit sa kasalukuyang lipunan. Kaya natin sila binoboto. Pangalawang grupo ay yung mga armadong grupo. Katulad ng CPP, ng NPA, New People's Army, ang sa pamahalaan, yung AFP, PNP. Dati ay mayroong mga Magdalo, RAM, SFP, YOU, ang Nationalist Army of the Philippines, at iba pang mga armado katulad ng MILF at MNLF o Moro National Liberation Front. Ito yung mga armadong kilusan na mayroon ding layunin, mayroon mga prinsipyo, paniniwala at ideology na handang marating at humahakbang doon sa mga pamamaraan patungo doon sa pangarap na lipunan o future society. Kaya lang, iba ang kanilang pamamaraan sa pamamagitan ng armado. At ang mga political o ideological group naman ay mayroong tinatawag na, sa ilalim ng National Democratic Front ay mayroong Bayan Muna, Gabriela, AK, Kabataan, na ngayon lahat ito ay pumalaot na sa politika sa ating bansa. Nagkaroon na siyang party list, bagamat sila ay suportado ng isang armadong grupo under the umbrella o sa patnugot ng isang ideology ng isang partido na kung saan ito yung Communist Party of the Philippines. Sa kabilang banda naman ay meron naman ibang organisasyon na nagsusulong din ng isang ideology. Sa Pilipinismo, ito yung Kilusang Pilipinismo, ang organisasyon na kinabibilangan ko, ang Kilusang Kaisipan at Diwang Pilipino, ang Council of Patriotic Forces,
na naglalayon din ng isang revolutionary government at nagsusulong na isang ideology of Philippinism. Ang organisasyon na Revolutionaryong Duterte for Revolutionary Government at ang Christian for Peace Alliance, ang Consejo de Katipuneros de Filipinas, at iba't iba pang organisasyong pangmasa na nagsusulong ng isang paniniwalang federal at revolutionary government sa patnubay ng kasalukuyang administrasyong Duterte. Ang iba naman ay nasabi natin na mayroong mga kanya-kanyang mga iba pang mga organisasyon na may kanya-kanya mga layunin, ideology. Bagamat sa yung banggit ko sa ilalim ng kilusang Pilipinismo ay naniniwala sa ideology of Philippinism, ay mariin pa rin at naninindigan sa isang mapayapang pagbabago o revolusyon patungo sa isang makabuluhan at revolutionary government. Isang mapayapa, maunlad, demokratiko at nagkakaisang lipunan na may iluliyang Pilipinismo. Ang Pilipinismo ay naniniwala sa isang mapayapang pamamaraan hanggat maaari. Kaya nga, ang kasundaluhan ay kabahagi ng aming kaalyado sa AFP at PNP upang imulat sila sa katotohanan na isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng pagdinay ng mga sarili laban sa korupsyon. Wakasan ng korupsyon at magsilbi ng tama at wagas sa mamamayan. Dito lamang natin mapapatunayan na hindi natin kailangan ng isang madugo o marahas na revolusyon kung mismo ang mga namumuno ay nagsusulong na mismo ng isang demokratikong revolusyon. Katulad ng ipinamalas ni Pangulong Marcos, kalakip ng Filipino ideology ay sinundan niya agad ito ng isang programa ng pamahalaan na tinatawag niya Democratic Revolution from the Center, na sinasabi na ang revolusyon ay pasisimulan ng nasa gitna na ang pamahalaan mismo, na kung saan siya ang nasa gitna ang magsusulong ng pagbabago, hindi ang nasa taas o nasa baba, hindi ang mga lefties o righties, kundi siya ang mangunguna sa revolusyon na isang mapayapa sa pamamagitan ng isang reforma at tamang paglilingkod na may kalakip o kasamang ideology of Filipino mula sa kultura, tradisyon, paniniwala at mga ideya nila Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, Del Pilar, Luna at iba pa. Ito yung sandigan ng isang pamahalaan dapat na umiral
sa ating bansa upang sa ganon ay makamit na natin yung tagumpay ng ating mga pangarap. Sabi nga ni Colonel Cabuata, nang nabubuhay pa siya, nung siya ay nasa militar, hanggang sa maglunsad siya ng mga iba't ibang mga pagkilos upang pasimula ng isang pagbabago sa pamahalaan. Sabi niya, ang pakikipaglaban sa kaliwang grupo na may ibang ideology ay dapat nasa pamamagitan ng pag-uusap ng kanyang mga paniniwala o idea. Kung ang tingin natin ang pamahalaan ay taliwas sa ating paniniwala, mga prinsipyo o ideology, hindi lang parating dapat left o kaliwa ka sumusuntok, dapat may right din. May right. Ngayon, mamimili na lang tayo anong paraan ang dapat masunod. Hanggat maaari ay isang mapayapang pamamaraan na mismo ang nasabi ko ay ang gobyerno ang magsimula ng revolusyon o pagbabago. Katulad na rin ng unti-unti nang sinisimulan ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni Colonel Cabuata, habang pinapatay namin o nakikipaglabang kami sa CPP-NPA na ang hawak na armas ay AK-47 na gawang Ruso at kami naman ay M16 na gawang Amerika, dalawang warriors o tunggaliang pwersa magkalaban, mandirigma ang nagpapatayan, Pilipino sa Pilipino, ang dugong Pilipino ang umaagos sa kanyang sariling lupain bansa. Napakasakit yun, tingnan. Habang nangyayari ito ay nakikinabang ang mga interes ng Ruso at ng Amerika, mga dayuhan. Habang paubos ng paubos ang mga mandirigmang mga Pilipino na mayroong dakilang mga layunin, bagamat magkaiba ang mga paraan ng mga paniniwala. Nakita na natin ang teorya ng lipunan natin mula sa state of nature papuntang civil society, papuntang Philippine Society 1 at papunta sa Philippine Society 2 na kung saan ang future society. Dapat natin i-analisa ang uri ng ating lipunan. Saan ba tayo nababagay? Saan ba tayo roon sa ating lipunan? Mayroon itong 6 na baitang. Una, ang pinakatuktok. Siguro, kung naiisip ninyo, yung kanta ni Bamboo na habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi mababago ang lahat. Yung kantang yun ay may kaugnayan dito sa uri ng pag-aanalisa ng uri ng lipunan. Ang nasa tuktok na sinatawag ni Bamboo, yung kumakanta ng tuldok, ay yung mga oligarch na kung saan ngayon ay pinag-uusapan sa social media. At ito ngayon yung kinakaaway ni Pangulong Duterte. No? Sila Bani Pangilinan, Ayala, Lopez, at iba pa.
no? May-ari ng Maynilad, Manila Water, Meralco, ABS. Sa totoo lang, ang bansa natin ay pinagagalaw lamang ng mga iilan lang na tao sa ating bansa. Iilan lang to. Sila ang nagmomonopolyo ng ekonomiya, ng kinabukasan, ng ikabubuhay ng mga Pilipino. Ito yung mga oligarch na tinatawag natin nasa tuktok. Ang oligarch ay hinahati sa tatlo. Mayroong big landlord, may mga panginoong may lupa, big comprador, bureaucrat capitalist. Mga mahigit 0.03% lang ito sa ating lipunan. Ito yung mga nagsasabing, what's wrong with agriculture? Ano problema sa agrikultura? Marami akong lupa. Ang kanating lahat na nakikita ay aking pag-aari. Ito yung mga yun. Ito yung kumpadre. Ano bang magkaibigan tayo? Akin na lahat yan. No? Akin ang mga pag-aari. Ako na ang magmamahala. Ako magpapatakbo. Ako na may-ari. Bureaucrat capitalist. Yung mga nasa pamahalaan, nasa gobyerno ng mga kapitalista. No? Na kaya pumasok sa gobyerno para pagkakitahan ng gobyerno at maisulong nila yung kanilang mga makapag-invest sila, makapagnegosyo sila sa loob ng gobyerno upang tuloy-tuloy ang ligaya. Sabi niya, 0.03% ng ating kabuuang lipunan. Ang pangalawang baitang mula sa taas ay yung tinatawag ng national bourgeoisie o national capitalist. Ito yung Filipino first. Less than 1% lang po ito. Noon, sabi nila ay si Danding Cojuangco. Yung kanyang San Miguel, yung kanyang mga negosyo ay inilaan niya at pinalago niya para sa kapakanan ng mga Pilipino. Una, ang Pilipino. Ngayon, yata, ang nakikita natin ngayon ay si Ramon Ang na may pagmamalasakit sa kapwa niya Pilipino bagamat nasa taas siya ng uri ng lipunan. Ang pangatlo ay ang petty bourgeoisie o middle class. Ito ay nabibilang sa 4% ng ating lipunan. Middle class. May upper, middle, and lower class. Upper ay ito yung mga nasa executive. May nabibiling sasakyan, kotse, may kondo. Ito yung mga executive. Middle class, nangungupahan, townhouse, may rent, may inuupahang sasakyan, mga manager type lang to. No? At yung lower ay ito yung nasa sariling manggagawa lang, pangkaraniwang empleyado ng isang kumpanya. Isang kahit, isang tuka, nangungupahan sa isang apartment, simpleng buhay, bagamat 4% to na ang ating lipunan. Ang pang-apat ay ang tinatawag na proletariat o yung manggagawa o workers na mayroon siyang 15%. Marami ito, 15%. Ito yung mga manggagawa. At ang pinakamarami dito ay yung peasantry, yung mga magsasaka na rich, middle, at ang poor. Meron siyang 75% na bahagi sa kanyang lipunan.
Ito yung rich na merong ipinamanang lupa sa kanya at kanyang sinasaka. No? Pinakikinabangan niya. Yung manang lupain o bukid. Middle, yung ay nangungupa, nakikiupa. At yung poor ay magsasaka na ang kanyang lupa ay kanyang libag lamang o yung mga marumi sa kanyang kuko. Wala siyang pag-aari. Siyang mahirap na magsasaka. Meron siyang 75%. At ang nasa ilalim na ito na uri ay ang lumpen proletariat. Ito yung mga kinabibilangan ng mga tinatawag natin latak ng lipunan. Ito yung mga sige, Sputnik, Bahala. Yan. Nakikita natin sa lansangan. Meron siyang 5% neto sa kabuuang uri ng ating lipunan. So, ang pinakamalaking uri na inoorganisa ng mga progresibong organisasyon, mapapansin natin ay nasa manggagawa at magsasaka. Kinabibilangan ng 15 to 75% na sa kabuuan ay bumibilang sa 90% na populasyon sa ating lipunan. So ito yung target nila upang palakasin at patibayin at maging bahagi ng kanyang paniniwala at kilusan upang makibaka para sa kanilang mga ipinaglalaban na prinsipyo o ideology patungo sa isang pangarap na lipunan. So, ganito po yung kahalaga ng ideology sa ating sa bawat individual na mga Pilipino. Na dapat niyang suriin at payabungin ang kanyang kamalayan batay sa kanyang karanasan, sa kanyang kasaysayan, sa kanyang prinsipyo at paniniwala upang marating ang isang tunay at dakilang pangarap na marating ang kanyang pangarap na lipunan. At ang Filipino ideology lamang ang siyang superior na ideology, na matatawag na superior na ideology, sapagkat nasabi ko nga, inulit ko, ito ay mula sa Pilipino at para sa Pilipino. Tinawag natin Filipinism dahil wala nang dapat itago pa. Filipino ideology na, hindi na Russian ideology, Chinese ideology, Mao's ideology, Marx ideology, Lenin ideology. Kung dapat yakapin natin yung sarili atin. Kaya nga sinasabi natin, Filipino ideology o Filipinism. Sapagkat ito ang siyang magliligtas, sapagkat ito ay mula sa atin at para sa mga Pilipino. Kaya nga ngayon ay sa panahon ngayon, iba't iba na yung ideology na tinatanggap ng mga Pilipino. Bukod sa Marxismo, Leninismo at Mao Zedong, bukod sa Western type of ideology na Uncle Sam, ay pumasok na rin ang Taiwan, Thailand. Ngayon ay K-pop na, yung Korean ideology na. Makapansin natin, ang mga kabataan na ngayon
kahit na hindi nila naiintindihan yung kanta o tugtugin, ay gustong gusto nila basta't Korean pop o Korean teleserye. So kung bibiyakin natin ang ating mga utak ng mga kabataan, hindi mo na siya maintindihan sapagkat iba't iba na ang mga kamalayan at kaisipan na naka-embedded o nakapasok doon sa kanyang utak. Kaya nga sinisikap natin sa maliit na pagkakataon ay makabahagi kami ng kahulugan at pangangailangan ng Filipino ideology sa pamamagitan na ito sa makabagong teknolohiya. Bagamat hindi natin inaasahan na 360 degrees ay mabago natin ang isipan ng mga Pilipino nanonood ngayon at nakikinig, ay naniniwala ako na mayroon pa rin mga Pilipino na naghahangad ng pagkakaroon ng isang kabansaan at pagyakap sa sariling wika at paniniwala at kaisipang maka-Pilipino. Hindi na natin mararating pa kung ang ating pangarap kung hindi tayo magsisimula ngayon. Masakit isipin na dumating ang pagkakataon na tanungin tayo ng ating mga apo, ng ating mga anak, na tay, lolo, anong ginawa na ninyo nung panahon ninyo? Bakit ganitong lipunan ang aking nararanasan? Sa halip, sana ay may pagmamalaki tayo ng ating mga apo at ng ating mga anak na tay, lolo, salamat at hindi kayo nagpabaya ng panahon ninyo. Kaya narito ako sa isang malaya, maunlad, mapayapa at nagkakaisang lipunan o bansang Pilipinas. Kaya mga kasama, mga kaibigan, ang lekturang ito ay isa lamang sa mga lekturang inyong maririnig at makabahagi at yakapin sana ninyo ang tamang ideology para sa Pilipino. Muli po, sa ngalan po ng kasamahan namin na mga yumao tulad ni Colonel Reynaldo Caguatan at iba pa. Ang kaisipang Pilipinismo ay di kailanman malulusaw o hihinto sa halip. Ito ay mananatili at uusbong sa lahat ng sulok ng ating bansa. Mabuhay po kayo at marami pong salamat.